Naniniwala ka ba sa mga alien o mga unidentified flying object, mga tol? So, ang pag-uusapan natin yun ay walang iba kundi tungkol dito sa mga alien na to na sinisikreto daw ng US. Gaya nga ng title natin dito, Sikretong US Alien Defense Space Program. At ang ating featured channel ngayon, mga tol, ay syempre si Random Pinas. Kaya mag-subscribe na kayo kay Random Pinas. Nandyan sa may description box yung link na kanyang channel. At syempre, supportahan nyo rin. Mag-subscribe na rin kayo dito kung bago kayo dito sa channel. Nagtatopic tayo dito ng mga mystery, mga conspiracy, at mga bagong kaalaman. No? Kaya mag-subscribe na rin kayo dito sa channel natin, Agent Exposed, mga tol. So, siguro hindi natin patatagalin to. Diretso na tayo. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Let's go. Si Gary McKinnon ay isang computer expert. Mahilig sa mga istoryang UFO. Naniniwala siya nag-i-exist sa mga ito. Ngunit ang kanilang existence, itinatago ng US government. Taong 2000, nang maisipan niyang maghanap ng mga ebidensya ng UFO gamit ang pagiging eksperto niya sa computer. At saan pa ba maganda maghanap ng impormasyon kundi sa mga computers ng US government? Tagumpay si McKinnon at nakakagulat ang kanyang nadiskubre. Ang pangyayari, ikinabahala ng US government. Sa katunayan, 10 taon siyang inusig ng gobyerno. Kung sakali, ay nasa 70 years siyang makukulong sa federal prison. Ngunit bakit naging ganito kaagresibo ang tugon ng US government sa ginawa ni Gary? Ito'y dahil ang impormasyong kanyang nadiskubre may kinalaman sa aliens. Okay. Kasi mga tol, post muna natin. No? Kumbaga, pag sinabi kasing UFO, no, o unidentified flying object, ibig sabihin hindi lang ma-identify kung ano yung bagay na lumilipad na yun. Kaya nga tinawag na unidentified. So ibig sabihin minsan kapag may kahit na eroplano, no, kapag may dumaan na eroplano sa isang bansa, tapos nakita ng radar, no? Nakita ng radar na wala man lang flag, wala man lang signal, wala man lang excuse me, no, parang wala man lang paalam na dadaan sila sa teritoryo natin, ay tawag nito ay kumbaga sinasabihan sila o kinakategory sila as unidentified flying object. Unang-una, kanino? Saan bansa? Kasi walang flag eh. No, ito ba ay passenger plane? Ito ba ay ano? Pero usually, yung sinasabing tinatapik ng mga UFO, ito yung mga parang disc shape na mga lumilipad na kakaiba, no? Parang plato na dalawang plato na magkasaklob, no? Sige, tuloy natin to. Na-discover daw alien daw. Okay, totoo ba mga alien? Comment nyo sa mga tol na kung naniniwala kayo sa mga alien. Tignan natin tong palabas na to. Okay, tuloy natin. Ang existence ng mga UFO at aliens, alam ng mga gobyerno sa buong mundo lalo na ng US. Yan ang paniniwala ni Gary. At naniniwala siyang may ebidensya ang mga ito, itinatago lamang sa publiko. Kahit eksperto sa computers at networking, ang tunay na hilig ni Gary ay UFO. At kung totoo may itinatago ang US government, gusto niya itong isiwalat. Gamit ang kanyang expertise, gumawa siya ng isang program na siyang titingin sa mga password ng lahat ng computer sa isang network. At ang kanyang target, NASA at ang US Department of Defense. Isang taong tumatakbo ang kanyang program sa loob ng network. Pag sinabi talagang NASA, tsaka basta mga may kinalaman sa mga ganyan, NASA talaga, no? Na lagi nababanggit yan, NASA, CIA, FBI, no, yung mga department sa US sa mga sangay, no? Hindi ko alam ang tawag to, kung yan ba ay private o ang NASA, hindi ko malaman kung private o government no? Pero ayun, pag basta may mga ganitong usapan, NASA kagad kasi sila yung nag-aaral tungkol sa space, no? Sige, tuloy natin. Work at down government computers, ang nakita niyang walang password. Di kalaunan nakakita siya ng mga computer sa loob ng US Navy, US Space Command at NASA. Sa unay wala naman siyang nakitang interesante hanggang sa nakakita siya ng isang spreadsheet sa loob ng US Navy server. Non-terrestrial officers ang pangalan ng file at may mga pangalang nakalista dito. Listahan ng mga istasyon ng mga personnel sa isang lugar maliban sa planetang Earth. Huh? Sinubukang hanapin ni Gary ang pangalan ng mga ships sa US Naval Ang tindi Register. nun, ha?
Ibig may mga pangalan, may mga posisyon, pero ano sabi kanina, parang isa lang yung nasa planetang Earth. Ano to? Parang yung mga sergeant na yun, colonel na yun, mga alien nga ba? Actually, napakatapang ni ano pangalan to? Nung lalaking to, no? Para mag-research tungkol dyan, i-hack yung tungkol dyan, no? Sa kabila ng panganib na pwede siyang makulong at pati yung pamilya niya madamay, no? Kaya tuloy natin to, Naval Vessel Industry. Register. At wala mga ito doon. Tila nabibilang ang mga ito sa mga sikretong fleet. Isang fleet na nag-ooperate sa space. Pero hindi yan ang pinaka-interesanting nakita ni Gary. Ang kanyang nadiskubre, mas importante pa sa mga nakita niya sa isang spreadsheet. Isang litrato. Isang Okay. testimonyang lumabas mula sa isang dating nagtatrabaho sa NASA, si Donna Hare. 1980s na nagtatrabaho siya sa NASA at sa Johnson Space Center. Naka-assign siya sa isang highly secured area na kung tawagin ay Building Number 8. Marami na raw siyang nakitang UFO sa satellite images ng NASA, ngunit binubura daw ang mga ito bago ilabas sa publiko. Nakakita raw siya ng isang cigar-shaped object sa isang satellite photo at alam niyang totoo ito dahil may anino ito sa ground. Naintriga at naniniwala si Gary sa mga pahayag ni Donna Hare. At dahil may access na siya sa computers ng NASA, gumawa siya ng isang program na siya maghahanap sa sinasabing imahe. Hanggang sa nag-focus siya sa ilang computers sa loob ng Building Number 8. Sinubukan niyang tingnan isa-isa mga computers, karamihan ay walang laman ng desktop. Hanggang sa nakakita siya ng isang computer na naglalaman ng ilang folders. Raw, filtered, processed at unprocessed ang pangalan ng mga folder. Tugma sa description ni Donna sa computer sa Building Number 8. Binuksan niya ang unprocessed folder at sa loob may imahe. Malaki ito kaya't hindi niya ma-download. Kaya't sinubukan niya itong buksan sa remote desktop. At sa kanyang pag-click, dahan-dahan ito nagpapakita at sa bandang ilalim nakita niya ang kanyang hinahanap. Isang spaceship. Malaking silver cylinder, makinis, walang dugtong, walang mga tornilyo. Ilang segundo lumipas kahit hindi niya ginagalaw, nakita niyang gumagalaw na ang mouse. Kung sino man ang nasa computer na yon, pinatay niya ang network. Kaya't napatunayan ni McKinnon ang kanyang hinala. Ang problema, hahabulin siya ng US government. Ayun na nga. McKinnon. May iba pang nakitang ebidensya si Gary McKinnon sa file na may ngalang Pero non-terrestrial. pause muna natin. Parang wala man lang password. Kahit sino pwede maka-access sa computer. Parang walang kaingat-ingat ang NASA pagdating sa mga files nila. Bakit na-access? Paano na-access? Paano siya nakapasok doon? Or paano niya na-hack ng ganun-ganun lang na wala man lang security yung computer ng NASA? Sige, tingnan natin. Officers. Ito ay isang sekretong space Non-terrestrial program officer. ng US military. At hindi naman bago yan. 1960s, nagkaroon ng programa ang US Air Force kasabay ng Mercury Gemini at Apollo programs ng NASA. Ang Manned Orbiting Laboratory o MOL. May sariling facility at staff. Para hindi malito, may sarili itong uniforme at spacesuit. Iba sa NASA. Sikreto ang programang ito. Ginawa para makabuo ng isang spy station sa space. Ngunit pinatigil ito ni President Richard Nixon noong 1969. Ngunit tila mas malaki pa sa isang spy program ang nakita ni McKinnon. Sa pagkadiskubre ni McKinnon sa UFO image sa NASA computer, pinressure ng US ang UK na tulungan silang hanapin si McKinnon. Early 2002 nang mahuli si Gary, patong-patong na kaso ang isinampa laban sa kanya. Sinabing 800,000 worth of damage daw ang ginawa ni McKinnon. Binago raw niya at dinilit ang ilang files. Maliwanag na ikinabahala ng US ang kung anumang nakita ni McKinnon, kaya't gusto nila itong maparusahan para hindi na muling pamarisan. Lumabas ang istorya sa media, ngunit hindi binanggit ang tungkol sa UFO. Isa lamang siyang hacker, gustong atakihin ng Pentagon. Isang major publication lamang ang nagsulat ng tungkol sa UFO connection, ang UK Daily Mail.
Sa huli nauwi sa mga kamay ng UK Home Secretary ang kaso ni Gary, si Theresa May. At sinabi niyang hindi pwede ibalik si McKinnon sa US dahil may sakit daw ito, ang Asperger's. Ito ay isang developmental disability. Sa isang punto kahit illegal ang ginawa ni McKinnon ay tila tinulungan niya ang US government. Gamit ang hacker name na Solo, nagpadala siya ng mensahe sa mga US agencies at sinabing mahina ang kanilang security. Sa tingin niya ay tama lang ang kanyang ginawa. Oo nga. Natapos ang kaso noong 2012, naging celebrity siya sa UFO community. Para sa community, in-expose niya ang gobyerno na alam nito ang tungkol sa existence ng mga UFO. Pero ang kaso niya ay hindi lang tungkol sa cover-up ng US sa existence ng UFO. Patunay din kasi ito ng isang highly organized secret space program ng United States of America. Libo-libong staff, fleet ng mga spaceship, may mga advanced weapons, at may pangalan ng programang ito, Solar Warden. Solar Warden. Kasabay ng panghihimasok ni McKinnon sa mga servers ng NASA, may mga kumakalat ding usap-usapan na may isang sikretong space program ang US, ang Solar Warden. Galing ito sa Strategic Defense Initiative Program, isang defense program noong panahon ni Reagan, tinawag na Star Wars ng media. Isang programang may multiple space platforms para mga aircraft carriers. At ang misyon, i-scan ang solar system para sa mga unauthorized alien intrusion at i-report ito sa Space Force. Ayon sa mga usap-usapan ng US at iba pang mga bansa, ay may isang treaty na may maliit na bilang lamang ng mga aliens ang pwedeng bumisita sa Earth. Subalit ilang dekada na raw itong hindi sinusunod ang mga aliens. Pero Meron paano treaty nga na ba konti lang na pwedeng bumisita ng mga Kayo tol, sa palagay niyo sa video na to, doon, totoo kaya to, itong mga ganito? Kasi alam niyo naman, mahirap no, basta-basta paniwalaan. Pwedeng gumawa ng issue, pwedeng gumawa ng topic na very interesting na pwedeng maging viral para lamang pagtakpan yung tunay na nangyayari. Na sana, hindi ko alam kung nakukuha ninyo. Pero kasi kasi ang topic o yung nagiging balita sa mga mainstream media is about UFO, mga something na kakaiba sa langit, parang lahat ng tao interesado, no? So dahil interesado ang mga tao doon, yung focus ng tao napupunta na doon sa balita na yun tungkol sa mga alien na to. Ngayon, hindi natin alam at that time, no, 2012 o ano man, kung ano man panahon nangyari to, ano yung mga issue na maaring hindi na napansin ng mga tao o dahil nga sa issue na to natakpan na siya. Kasi minsan kung titingnan natin, o parang kahit dito sa Pilipinas nangyayari yan, na para makalimutan ng isang issue, nagkakaroon ng bagong issue, no? Tapos makakalimutan na natin 1 week ago, 2 weeks ago yung issue dahil may bago na naman pinag-uusapan. So parang ang nangyayari ito, parang minsan taktika yung mga ganito. Actually parang isipin natin na talaga ba talagang kinasuhan si McKinnon o kakampin o talagang ito ipalabas lang, no? Yun ay haka-haka lang naman mga tol, hindi ko sinasabing totoo yun, no? Pero posible, sinasabi ko lang posibleng ganun. Okay, tuloy natin. nalaman ng mga bagay na ito? Well, sinabi mismo ito ni Reagan. 2007 ang pinablish ni HarperCollins ang Reagan Diaries. Sa page 334, June 11, 1985, ito ang kanyang sinulat. With 5 top space scientists, it was fascinating. Space truly is the last frontier, and some of the developments therein are like science fiction. Except they are real. I learned that our shuttle capacity is such that we could orbit 300 people. Ang maximum capacity ng space shuttle ng NASA ay 8. 4 lamang ang shuttle ng mga panahong iyon. Kahit sabay-sabay pa silang i-launch, 33 katao lang yan. Kaya't anong sinasabi ni Reagan? Dahil dito sinasabi ng ilan na maaaring hindi space shuttles ng NASA ang sinasabi ni Reagan. Maaaring isang programang sinasabing pinatigil noong 1979. Ito ay ang layuning bumuo ng isang space plane, ang Star Raker. Ang Star Raker, mas malaki pa sa 747, kaya magsakay ng 200,000 pounds
300 katao sa space platform. Kaya't maaaring tama si Reagan at maaaring totoo ang Solar Warden. Unang lumabas ang Solar Warden bilang isang sekretong space program noong 2006 sa isang anonymous post sa isang bulletin board ng Open Minds Forum. Binanggit ang Space Fleet codename Solar Warden. May multinational colony daw sa Mars sa binuo noong 1964. Napuntahan na raw ang lahat ng planeta bukod sa Mercury, nakalapag na sa Pluto at ilang moon sa solar system. Ang technology nanggaling daw sa pag-reverse engineer ng isang alien disk wreckage at minsan sa tulong mismo ng mga aliens. Noong 2012, nagkaroon ng isang article sa Huffington Post mula sa reporter na si Darren Purves. Ito ang kauna-unahang major news article tungkol sa Solar Warden. Ayon sa article, nagsimula ang programa noong 1980, nag-ooperate under US Naval Network at ng Space Operation Command, ang NNSOC. 8 malalaking carrier, 600 feet ang haba, 300 na katao kada carrier. Kada carrier may 40 scout ships, ginagamit sa pag-intercept ng mga alien intruders. May mga multinational bases daw sa Mars at Moon, sinusuplayan ng mga carriers. Sinasabi ni Darren Purves na may nakausap siyang isang whistleblower mula sa US Department of Defense. Talaga? Ito daw ang nagkumpirma na totoo ang Solar Warden at gamit ang FOIA o Freedom of Information, Okay, nag-request daw ng impormasyon si Purves sa pamamagitan ng isang email at hindi inaasahan ang nakuha niyang sagot. Isang NASA representative daw ang nagkumpirma na programa nga nila ito, ngunit pinahinto na raw ito ni President Obama. Kung hindi nagsisinungaling si Purves ay indikasyon nito na totoo ang Solar Warden. Hindi na sinundan ni Purves ang istorya bago-bago nito lang, at inaasahan namang hindi magsasalita ang NASA at DOD. Ito ang lahat ng mga report ng galing sa mga anonymous na tao. Hindi yan pruweba ng Solar Warden. Pero noong 2007, may mga lumabas pang ebidensya at sa pagkakataong ito, may mga litrato. Matindi yun. Noong May mga 2007, isang amateur British astronomer, si John Leonard Wilson, ang gumamit ng bagong technique sa pag-film ng kalangitan. Gumamit siya ng special na equipment sa kanyang telescope. Nirecord niya ang mga objects sa visible infrared at ultraviolet spectrum. Kinuha niya ang pinakamaliwanag na frame sa bawat band, tapos ay pinagsama niya ito. Luminance layering ang tawag sa prosesong yan. Una niyang kinuna ng International Space Station at sinabi ng mga eksperto na gumagana talaga ang kanyang technique. Ngunit nang sinimulan niyang i-record ang mga video sa mga stars, kakaiba ang naging mga resulta. Tila reflective space platform ang mga ito, parang isang craft na ginagamit sa Solar Warden. Ang iba ay may mga solar panels at ang iba naman ay tila may armas na nakadikit dito. Parang spaceship nga daw sa Star Trek. Okay, pause muna natin to. Itong mga pictures na to, no? Parang ang hirap din namang, mahirap ding i-identify. Gawa ng parang blurred siya, no? Tapos parang hindi naman malinaw. Siguro puro medyo skeptical tayo pagdating sa mga ganito. Like, ito bang mga images na to yung nabuo lang, no? So, hindi natin alam. Pero, pwede. Pero kasi gaano katindi ka high-tech yung telescope na yun para kasi sana meron pang mas high-tech para mas clear, no? Para mawala na yung mga agam-agam haka-haka ng mga tao pagtatanong kung totoo bang merong ganitong klase ng mga sasakyan sa space. Ituloy natin. Katapos niyang i-release ang mga litrato, sinabi niyang may mga itim na helicopter ang nagsisilitawan malapit sa kanyang bahay. Tinatakot daw siya ng mga sinasabi niyang government goons at minsan pa'y nagkasakitan sila ng mga ito. Sinasabi ng mga skeptics na sadyang mahirap itago ang malaking programang kagaya ng Solar Warden. Sa dami kasi ng mga taong maaaring parte ng Solar Warden, siguradong may magsasalita sa kanila. Well, tama naman yan. At sa totoo lang, may mga taong nagsalita. May mga Nang whistleblower lumabas na. ang istorya ng Solar Warden, may ilang witnesses na nagsalita. Nagsabing naging parte sila ng sekretong space program na ito. Isa sa kanila ay si Laura Eisenhower,
Great-granddaughter ng dating presidente na si Dwight Eisenhower. Bata pa lamang daw siya, ay kinidnap na siya at pinadala sa ibang planeta. Nakasali daw sa isang gyera laban sa isang alien species na kung tawagin ay Archons. Isang whistleblower, si Andrew Basiago, bata pa lamang daw siya nang sinabing tugma siya para sa isang secret space program. Ilang beses na raw siyang nakapunta sa Mars. Teleporter ang gamit niya at hindi spaceship. Habang nasa Mars, na-engage din daw siya sa isang armed conflict laban sa mga aliens. Si Corey Goode. Ayun mga tol, ito mga whistleblower na to. Sa tingin nyo, paano natin malalaman ano yung magiging gauge natin, no? Kung nasasabi sila totoo. Like, katulad ng halimbawa, yung lie detector test, no? Yung mga pahayag nila na to, matetest kung totoo o hindi. Pero syempre, hindi rin pwedeng sabihin natin accurate 100% yung lie detector test. Pero kasi ang madali namang gumawa ng kwento di ba? Like for example, ito nga sinasabi ko mga tol, kapag ang isang bagay wala tayong kalam-alam o hindi natin control, like kunwari, doktor. Pag sinabi ng doktor ay meron kang ganito, may ganito kang sakit, may ganito kang in the near future, in after 2 years, ito na mangyayari sa'yo, pwede kang pumanaw. Hindi natin kine-question Katulad din ito, NASA, government, tayo nasa bahay, walang di ba? Busy sa trabaho. Di ba? May iba-iba tayong ginagawa. Kaya minsan kung ano yung statement nila, no, parang yun na lang paniniwalaan natin. So parang minsan lagi ako skeptical pagdating sa mga ganito. Like hindi porket sinabi nila na nakasama na sila, nagkaroon sila ng encounter sa mga alien, nakipaglaban sila, nakapunta na sila sa Mars. Mahirap isipin, no? Mahirap. Hindi kagad natin siguro dapat agad pinaniniwalaan yung mga to. Pero kayo mga tol, sa tingin nyo, totoo tong sinasabi nila na nakapunta na sila ng Mars ba o Mercury? Sinasabi kanina, Mars? Okay, tuloy natin. Corey Goode. Kinuha raw siya noong 1980s, ni-reverse age ng 20 years at ni-recruit sa isang sikretong military space program. Ayon sa kanya, may mababait na alien race, ang mga Blue Avians, na kasama daw sa Super Federation ng mga aliens. Tinutulungan daw ng Federation ng mga tao para labanan ng mga alien invaders gaya ng isang alien race ng mga reptilians. Sinabi ni Goode na may ilang taong parte ng programa ang gustong isiwalat ang lahat sa publiko. Kaya't ang ilan sa kanila sinasadyang magpakita paminsan-minsan sa ISS para makuhanan ng litrato o video. Sa kabila nito, wala pa ring pag-amin ang nagaganap at tila kaunti lamang ang nakakaalam ng tungkol sa Solar Warden. Kaya maaaring wala talagang sikretong space program o Solar Warden o totoo ito at ang solar system pala, isang napakadelikadong lugar. Matagal nang istorya ang sikretong space program at Solar Warden at dahil sa social media, nakikilala muli ito. Pero, totoo ba ito? Well, siguro, ang ilang parte totoo. Totoong tao si Gary McKinnon. Pero ayon sa kanya, wala siyang alam tungkol sa Solar Warden at hindi din niya alam kung paano siya naikonekta dito. Sa lahat ng nakita niya sa government computers, wala siyang nakitang ganito. Tila ang article ni Darren Perks noong 2012 ang tanging dahilan kung bakit nakonekta kay McKinnon ang Solar Warden at madali kasi itong ikonekta. Ang UFO na nakita ni McKinnon para mga carrier platforms sa istorya ng Solar Warden. Naniniwala akong may nakitang UFO si McKinnon sa computer ng NASA, ngunit sa tingin ko'y malayo ito sa sinasabing sikretong space program o ng Solar Warden. Sa ibang parte naman ng istorya, ang higanting carriers, fighters, tagapagbantay ng solar system, parang galing sa science fiction books at TV shows. Spaceship Moon Base, nagmo-monitor ng solar system, hindi na yan bago. Meron na yan dati, isang British TV show noong 1970s at ang title, UFO. Ang ilang parte ng TV show na yan parang istorya ng Solar Warden. Pero paano naman ang mga witnesses? Si Corey Goode, na-expose na isang fraud, pinilit mag-testify under oath, inimbento lang niya ang lahat, lalo na
ang tungkol sa mga Blue Avians. Paano naman si Tama. Lauren Eisenhower at Andrew Basiago? Maaaring Oo, ito nagsasabi dalawa. sila ng totoo. Pero ang istorya nila, tila science fiction din. I mean, time travel, teleportation, space war. Lalo yung Hindi ko teleportation. sinasabing nagsisinungaling sila, pero ang kanilang mga kwento, medyo magulo. Para sa akin, ang makatotohanang aspeto lamang sa Solar Warden ay ang sinabi ni McKinnon. Kaso wala pa ring matibay na ebidensya. Salita lamang niya. Pero posible bang itago ang ganito kalaking programa? Sa ganito kalaking programa malamang karamihan ng bansa ay kasali. Russia, China at US. Sa Oo. ngayon kapag may nag-launch ng rocket, alam lahat ng iba pang bansa. Pero ang maraming malalaking fleet ni launch sa space, walang nakakaalam. Ang mga carriers, kailangan patuloy padalhan ng supply, pagkain, tubig at iba pa. Ang resupply mission, wala ring nakakaalam. Kaya't upang matuloy ang isang napakalaking programa gaya ng Solar Warden, kailangan lahat ng bansa itigil ang alitan para sa iisang layunin. Masarap Tama. sanang isipin yan. Kaso ang layunin ay protektahan tayo laban sa mga alien species. At nakakatakot yan. Hindi ko alam kung totoo ang Solar Warden, pero kung iisipin mo ang dahilan kung bakit ito binuo, sana nga hindi ito totoo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe Ayun, sa so, Random Pinas. okay, dito natin puputulin mga tol. So, mag-subscribe kayo kay Random Pinas. No, nandiyan sa may description box yung link ng channel niya. So, kayo to mga tol, ano masasabi nyo dito? Kasi, unang-una, isa sa mga napakalaking question ko, personal question ko tungkol sa mga ganitong topic like alien. Like, kung talagang, well, malaki ang paniniwala natin na lagi tayong naniniwala na mas high-tech sila sa atin, na mas advanced sila sa atin. Pero kung gusto talaga nilang sakupin ang mundo, bakit ano pa yung nagpapatagal, no? Eh kung sobrang advanced nila, kung kahit nasabihin natin totoo yung Solar Warden na to, malamang kung sobrang advanced sila, kaya nilang lipulin to ng sandali lang, sa loob lang ng ilang minuto, di ba? So, mahirap paniwalaan basta-basta yung mga katulad ng mga ganito, like kahit na meron pa mga whistleblower. And again, kaya nga nang sabi ko, minsan may lumalabas sa mga ganitong issue para pagtakpan yung iba pang agenda, no? Iba pang agenda. So, para yung focus ng tao ay mapunta sa mga issue gaya nito. Kaya, ayun, kayo at mga tol, gusto ko makita o mabasa yung mga comment ninyo dyan sa comment section kung anong masasabi nyo tungkol dito. Totoo ba to? O hindi? Gaya nga sabi kanina ni Random Pinas, ang lalaki ng mga yon, no? Paano yun nakarating doon? At wala ang nakakaalam. So, sabi, nakakatuwa nga isipin na minsan, no, na wala na sanang alitan yung mga bansa. Dahil kung totoong merong mga alien at dapat magsama-sama lahat ng bansa para labanan ng mga alien dahil sasakupin na tayo, di ba? So, pero since wala namang ganon, ayaw naman siguro solohin ng US na sila lang ang lalaban sa mga alien o gumawa na naman sila ng kwento na sila ang lumaban sa mga alien, ay talagang kakaiba na. So, kayo mga tol, sige, gusto ko mabasa yung mga comment niyo. Excited na ako. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Agent Exposed sa channel natin at marami pa tayong pag-uusapan ng mga itong klase ng topic. So sige, see you on the next video mga idol. Ciao.